Maraming salamat, Micah at Sean. Nandito tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas, isa sa mga kilalang lugar pagdating sa aquaculture. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, malaking bahagi ng produksyon ng isda sa bansa ay nanggagaling sa mga fish farms na kagaya nito. Pero bago natin talakayin ang kalagayan ng industriya, alamin muna natin ano nga bang aquaculture. Good afternoon po, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang aquaculture at ano ang kahalagahan nito sa Pilipinas? Ako si Ginoong Roy Ortega, ang Officer in Charge ng Aquaculture Division, BFAR Central Office. Ang aquaculture ay ang agriculture sa katubigan, pagpaparami, pagpapalaki at pag-ani ng mga inalagaang isda, halamang tubig na mayroong layunin na kumita ng pera, makagawa ng trabaho at makapag-produce ng malinis at masustansyang produkto. Pwede nating uriin ang aquaculture depende sa katubigan. Freshwater aquaculture, brackish water aquaculture, or marine aquaculture. Pwede rin nating uriin siya depende sa inaalagaan. Tilapia aquaculture, milkfish aquaculture, seaweed aquaculture, and so on. Ano naman po ang naitutulong o kahalagahan ng BFAR sa sektor ng aquaculture? Ang pangunahing intervention ng BFAR ay yung tinatawag nating technical assistance. Ito yung pagpunta ng mga technical staff ng BFAR sa mga farm operations para alamin kung ano ang kakayanang dapat pang mapalakas sa isang fish farmer. Training, ito yung pagdadala sa mga fish farmers sa mga technology centers natin para gumanda yung kanilang appreciation sa kanilang mga farms. Ang ginagawa ngayon ng BFAR ay ang paggamit ng remote sensing upang maintindihan kung ano yung status ng mga fish ponds sa malawakang perspective. Sa ngayon, lagpas na sa kalahati ng fish production ng Pilipinas ay ambag ng aquaculture. 53% na ng fisheries output ng Pilipinas ay galing sa aquaculture. So napakalaki ng contribution ng aquaculture sa ating nutrition, sa ating food security. Gayunpaman, ayon pa rin sa BFAR, kahit lumalaki ang produksyon ng aquaculture, bumababa naman ang ranking ng Pilipinas sa global aquaculture production. Mula sa ika-4 na pwesto noong 1985, ngayon ay nasa ika-12 na lang tayo. Ilan sa mga dahilan ay ang kakulangan sa modernong teknolohiya, limitadong akses sa bagong merkado, at ang panganib na dala ng climate change. Kaya't mahalaga ang mas matibay na plano at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor upang mapanatili ang paglago ng industriyang ito. Para sa Balitang Tubig, ako si Kayla, nag-uulat mula sa Batangas. Balik sa inyo dyan sa studio.